Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 2, Quarter 3, Week 6, mga elemento ng naratibong teksto, pagbubuo ng payak na pangungusap na nagsasalaysay ng karanasan tungkol sa sarili at komunidad. Magandang araw! Kumusta kayo? Panatilihin ninyong lumulutang ang lobo gamit lamang ang pag-ihip habang papunta kayo sa finish line. Bawal itong hawakan at kapag bumaksak ang lobo, babalik kayo sa starting line. Ano ang natutunan ninyo sa gawaing ito? Para sa ating layunin, paggamit ng mga salita na high frequency tungkol sa sarili at komunidad. Pagpapaunlad ng kasanayan sa pag-unawa ng tekstong naratibo at pagbuo ng payak na pangungusap na nagsasalaysay ng karanasan tungkol sa sarili at komunidad. Halina't magbasa ng isang pabula. Ang kalabaw at ang kabayo. Isang magsasaka ang nais manirahan sa ibang bayan, kaya isang araw ay inipon niya ang kanyang mga gamit at inilulan sa kanyang alagang kabayo at kalabaw. Maaga pa ay sinimulan na nila ang mahabang paglalakbay. Makaraan ang ilang oras ay nakaramdam ng matinding pagod at panghihina ang kalabaw dahil sa bigat ng kanyang pasang gamit. Kaibigang kabayo, di hamak na mas mabigat ang pasan kong gamit kaysa sa iyo. Maaari bang tulungan mo ako at pasanin mo ang iba? Pakiusap ng kalabaw. Aba, iyan ang ipinasan sa iyong balikat ng ating amo, kaya pagtiisan mo. Anang kabayo na lalo pang binilisan ang paglalakad. Parang awa mo na, tulungan mo ako, hindi ko nakakayanin ang bigat ng dala ko, nanghihina ako. Alam mo namang kailangan kong magpalamig sa ilog kapag ganito katindi ang init ng araw dahil madaling mag-init ang katawan ko. Pakiusap pa rin ng kalabaw. Hindi maaari, naiinis na sagot ng kabayo. Makaraan pa ang isang oras at lalong tumindi ang init ng araw. Hindi nagtagal at ang kalabaw ay halos hindi na makalakad dahil sa bigat ng kanyang dala at sa tindi ng init ng araw. Nang makita ng magsasaka ang nangyari, ay kinuha niya ang lahat ng gamit na pasan ng kalabaw at inilipat sa kabayo. Dahil naging napakabigat ng pasan ng kabayo, ay bahagya naman itong makalakad. Kung tinulungan ko sana si kasamang kalabaw, ay hindi naging ganito kabigat ang pasan ko ngayon. May pagsisising bulong ng kabayo sa kanyang sarili. Sino-sino ang mga pangunahing tauhan sa kwento? Ang pangunahing tauhan ay ang magsasaka, ang kalabaw at ang kabayo. Ano ang mga katangian ng kalabaw at kabayo ang magkakatulad, ang magkakaiba? Magkakatulad sila dahil pareho silang tumutulong sa magsasaka at parehong may pasan na gamit. Magkaiba sila dahil ang kalabaw ay mabilis mapagod at mabigat ang dala, samantalang ang kabayo ay mas mabilis at mas magaan ang dala sa simula at hindi agad tumulong. Bakit nakiusap si kalabaw kay kabayo na tulungan siya? Nakiusap ang kalabaw dahil sobrang bigat ang kanyang pasan at pagod na pagod na siya. Kung ikaw si kabayo, tutulungan mo ba si kalabaw? Bakit? Oo, tutulungan ko siya dahil nangangailangan siya ng tulong at tama lang na magtulungan. Ano kaya ang nangyari kay kalabaw sa kwento? Halos hindi na siya makalakad dahil sa sobrang bigat ng dala at sa tindi ng init. Marahil siya ay pumanaw. Kung ikaw ang magtatapos Kung ikaw ang magtatapos ng kwento, ano ang magiging wakas nito?
Maaaring magtulungan na ang kalabaw at kabayo sa susunod at matututo ang kabayo na maging mabait at matulungin. Ano ang aral ng kwento? Ang aral ay dapat tayong tumulong sa iba bago pa sila mahirapan at huwag maging makasarili. Ano ang maaari mong ibigay na payo sa kalabaw at kabayo? Ang payo ko sa kabayo ay tumulong at huwag magmalabis, at sa kalabaw naman ay huwag mag-atubiling humingi ng tulong kapag kailangan. Kung may isang tauhan na maaaring isama sa kwento, sino o ano ito? Ano ang gagawin ng tauhan upang ayusin ang hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng kalabaw at kabayo? Gumawa ng maiksing-iksi. Gumawa ng maiksing iskit upang ipakita ang inyong sagot. Ang pagmamalasakit sa kapwa ay ang pagpapakita ng pag-aalala, pagmamahal at pagtulong sa iba. Paano mo na ipakikita ang malasakit at pagtulong mo sa ibang tao? Ayusin ang mga pangyayari ayon sa kwento. Isulat ang bilang 1 hanggang 5 sapat lang. Nagsisi ang kabayo dahil hindi niya tinulungan ang kalabaw. Napagod ang kalabaw sa kanilang paglalakbay. Inilulan ng magsasaka sa kanyang alagang kabayo at kalabaw ang kanyang mga gamit. Tumanggi ang kabayo na tulungan ang kalabaw. Inilipat ng magsasaka ang mga gamit sa likod ng kabayo. Narito ang mga tamang kasagutan. Pumili ng isang pangyayari sa kwento, iguhit ito at sumulat ng 1 hanggang 2 pangungusap tungkol dito. Para sa ikalawang araw. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Ang pulis trapiko ay tumutulong upang maging maayos ang daloy ng trapiko. Ang guro ay nagtuturo sa paaralan. Ang mga magsasaka ay nagtatanim ng mga gulay, prutas at iba pang pagkain. Sino-sino ang mga nabanggit sa pangungusap? Ilan ang kaisipan na ipinapahayag ng bawat pangungusap? Ang bawat pangungusap ay nagpapahayag ng iisang kaisipan lamang. Ang kaisipang ipinahahayag ng unang pangungusap ay kung ano ang ginagawa ng pulis trapiko. Ang kaisipang ipinahahayag ng ikalawang pangungusap ay kung ano ang ginagawa ng guro. Ang kaisipang ipinahahayag ng ikatlong pangungusap ay kung ano ang ginagawa ng magsasaka. Ano ang uri ng pangungusap ayon sa kayarian? Ang nagpapahayag ng iisang kaisipan. Ang pangungusap na nagpapahayag ng iisang kaisipan ay tinatawag na payak na pangungusap. Ang payak na pangungusap ay maaaring magkaroon ng isa o higit pang simuno o panaguri, subalit iisang diwa lamang ang ipinapahayag. Halimbawa, ang doktor at nurse ay nangangalaga ng ating kalusugan. Ang payak na pangungusap na ito ay may 2 simuno, ngunit may isang kaisipan lamang. Ang isang kaisipang ipinahahayag ay kung ano ang ginagawa ng nurse at doktor. Halimbawa, ang doktor ay nanggagamot ng mga may sakit at nagbibigay payo sa tamang pangangalaga ng kalusugan. Ang payak na pangungusap na ito ay may 2 panaguri ngunit may isang kaisipan lamang. Ang isang kaisipang ipinahahayag ay kung ano ang ginagawa ng doktor. Sumulat ng payak na pangungusap tungkol sa bawat katulong ng pamayanan. Ang bawat kasapi ng pamayanan ay may mga tungkuling ginagampanan.
Tumutulong sila upang maging maayos at ligtas ang ating pamayanan. Nararapat na pahalagahan ang mga katulong sa pamayanan. Gumawa ng slogan tungkol sa pagtutulungan sa pamayanan. Halimbawa, ang bawat isa ay may tungkulin para sa maayos na pamayanan. Buo tayo ng kadena ng pagtutulungan. Kumuha kayo ng strip of paper at isulat ng dikit-dikit ang isang pangungusap tungkol sa kung paano kayo nakatutulong sa kaayusan at kaligtasan ng ating pamayanan. At isulat din ang inyong pangalan. Pagkatapos ninyong basahin ang inyong pangungusap sa klase, pagdugtong-dugtungin natin ang lahat ng strips gamit ang pandikit upang mabuo ang ating kadena ng pagtutulungan na isasabit natin sa silid-aralan bilang paalala na lagi nating gampanan ang ating tungkulin sa pamayanan. Bumuo ng payak na pangungusap tungkol sa mga sumusunod na katulong ng pamayanan. Isulat ang inyong pangungusap sa dikit-dikit na paraan. Mangingisda, sapatero, basurero. Para sa ikatlong araw. Ano ang inyong naiisip kapag naririnig o nababasa ninyo ang salitang balita? Isulat ang mga ito gamit ang concept map. Ang balita ay ulat tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa paligid. Balita, ulat tungkol sa mga pangyayari. Ulo ng mga balita, pinakamahalagang bahagi ng balita. Ayon base sa sinabi o sanggunian. Layunin, gustong makamit. Paligsahan, laro o kompetisyon. Sinalihan, nilahukan o pinagpartisipatan. Ipinagdiriwang, ginugunita o sineselebra. Sabi, sinabi ng isang tao. Pinangunahan, inuna o ginabayan ng isang tao o grupo. Panayam, pagkikipag-usap para kumuha ng impormasyon. Naganap, nangyari. Pamahalaan, grupo na namamahala sa bansa o lugar. Nangyari, naganap o tumuloy. Panahon, kalagayan ng klima o oras. Ibigay ang kahulugan ng salitang may salangguhit, gamitin ang mga context clues sa pangungusap. Ang patintero at sipa ay mga katutubong laro o mga sinaunang laro. Ano ang ibig sabihin ng salitang katutubo? Sinauna. Lumahok ang mga mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan sa taunang palaro. Sumali. Ang mga kasapi ng organisasyon ay mga manlalaro ng iba't ibang sport. Grupo. Sa araw na ito ay makikinig kayo sa aking babasahing balita tungkol sa paligsahan ng mga katutubong laro. Inyong pakikinig, alamin nyo kung bakit nagsagawa ng taunang paligsahan ng mga katutubong laro. Taunang paligsahan ng mga katutubong laro, ginanap. Ang taunang paligsahan ng mga katutubong laro ay ginanap sa bayan ng Bayanihan Gym kahapon. Ito ay pinangunahan ni Ginoong Arturo Tolentino, ang pinuno ng Organisasyong Kabataan Pag-asa ng Bayan. Ano ang ginanap sa bayan ng Bayanihan Gym? Lumahok dito ang mga mag-aaral, guro at mga magulang mula sa iba't ibang barangay. Sino-sino ang lumahok sa kaganapang ito? Marami sa mga kabataang Filipino ang hindi alam ang mga katutubong laro. Layunin ng paligsahan na maituro ang mga ito sa kanila gaya ng sipa, patintero at iba pa. Ayon kay Ginoong Andres. Ano ang layunin ng taunang paligsahan? Bago ang mga palaro, nagkaroon ng maikling talangkayan tungkol sa kahalagahan ng mga larong Pilipino.
Sinabi ni Ginoong Manuel Andres na ang mga larong Pilipino ay hindi lamang para sa kasiyahan. Nagtuturo rin sila ng pagtutulungan, tiyaga at disiplina. Ano ang sinabi ni Ginoong Andres tungkol sa larong Pilipino? Ang mga bata ay sumali sa iba't ibang paligsahan at ipinakita ang kanilang galing. Natutuwa ako at nakapaglaro kami ng aking mga kaibigan. Paborito namin ang patintero at piko, ang sabi ni Rowena Santos, mag-aaral mula sa ikalawang baitang. Ayon naman kay Bonifacio Claro, mag-aaral mula sa Burgos Elementary School, mas masaya palang maglaro ng ganitong mga laro kaysa sa mga computer games. Ano ang naramdaman ng mga batang sumali sa mga laro? Sa huling bahagi ng araw, ang mga nanalo ay binigyan ng sertipiko at simpleng premyo. Ito ay bilang pagkilala sa kanilang sipag at galing sa paglalaro. Ulat ni Enrico Abad. Tungkol saan ang balita? Tungkol ito sa taunang paligsahan ng mga katutubong laro sa Bayanihan Gym. Sino ang sumulat ng balita? Si Enrico Abad. Kailan at saan ginanap ang taunang paligsahan ng mga katutubong laro? Ginawa ito kahapon sa Bayanihan Gym. Ano ang layunin ng taunang paligsahan ng mga katutubong laro? Layunin nitong maituro at maipakilala muli ang mga larong Pilipino sa mga bata. Sino ang pinuno ng Organisasyong Kabataan Pag-asa ng Bayan? Si Ginoong Arturo Tolentino. Ano ang ginawa bago nagsimula ang mga palaro? Nagkaroon ng maikling talakayan tungkol sa kahalagahan ng mga larong Pilipino. Ano mga sinaunang laro ang itinuro sa paligsahan? Sipa, patintero, piko at iba pang larong Pilipino. Ano ang ipinahayag ni Ginoong Manuel Andres tungkol sa mga larong Pilipino? Sinabi niya na hindi lang ito para sa kasiyahan, nagtuturo rin ito ng pagtutulungan, tiyaga at disiplina. Paano na ituturo ang pagtutulungan sa paglalaro ng mga katutubong laro? Natututong magtulungan ang mga bata dahil kailangan nilang mag-isip at kumilos bilang isang koponan. Ano ang sinabi ni Rowena Santos tungkol sa paglalaro ng sinaunang laro? Masaya siya at gustong-gusto niya ang patintero at piko. Ano ang opinyon ni Bonifacio Claro tungkol sa mga katutubong laro kumpara sa computer games? Mas masaya daw ang mga katutubong laro kaysa sa computer games. Sino ang binigyan ng sertipiko at premyo? Bakit sila binigyan ng sertipiko at premyo? Ang mga nanalo sa paligsahan, binigyan sila bilang pagkilala sa kanilang galing at sipag. Sa iyong palagay, dapat bang magkaroon ng taunang palaro ng mga katutubong laro sa bawat bayan? Bakit? Oo, dahil nakatutulong ito upang mapanatili ang kultura, mapalakas ang samahan at mabigyan ng masayang karanasan ang mga bata. Pakinggan ang isang balita. Ang pagbabasa o pakikinig ng balita ay mahalaga. Nakatutulong ito upang malaman natin ang mga pangyayari sa ating kapaligiran. Ano-anong mga pangyayari sa iyong kapaligiran ang iyong nalaman dahil sa iyong narinig o nabasang balita? Para sa ika-4 na araw. Basahin ang bawat salita. Sabihin kung saan karaniwang nababasa ang bawat isa. Isulat ito sa tamang hanay. Kalusugan. Balitang panahon, balitang pampalakasan o balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan. Mainit. Balitang panahon. Nagwagi. Balitang pampalakasan. Manlalaro. Balitang pampalakasan. Temperatura. Balitang panahon. Malakas. Balitang pampalakasan. Maaliwalas.
balitang panahon. Kalaban, balitang pampalakasan. Araw, panahon. Hangin, panahon. Bakuna, pangkalusugan. Score, pampalakasan. Lunas, pangkalusugan. Hospital, pangkalusugan. Ano ang ibig sabihin ng ulo ng balita? Basahin niyo ang mga ulo ng mga balita, pumili ng isa at pag-usapan ninyo kung ano-ano ang maaaring nilalaman o detalye ng balita. Mga ulo ng balita, mga silid-aralan sa mga pampublikong paaralan, madaragdagan. Programang ligtas sa tigtas, ilulunsad. Mga manlalarong may kapansanan, nag-uwi ng karangalan. Bagyong Ibana, lumabas na ng bansa. Ang unang talata ng balita ay nagtataglay ng mahalagang impormasyon. Sinasagot sa unang talata ang mga tanong na sino, saan, kailan, bakit at paano. Basahin ang sumusunod na balita. Uumpisahan na ang linis paligid sa Barangay Santa Lucia sa darating na linggo sa 8:00 ng umaga. Layunin ng proyektong ito na masolusyonan ang pagdami ng basura sa paligid. Ito ay pangungunahan ni Barangay Kapitan Mario Reyes. Marami na ang nagkakasakit dahil sa dumaraming basura sa paligid, ayon kay Ginoong Reyes. Hinihikayat niya na makipagtulungan ang lahat upang mapanatiling malinis ang pamayanan. Tungkol saan ang balita? Tungkol sa proyektong linis paligid, tungkol sa mga sakit, tungkol sa kapitan ng barangay. Ang sagot ay A. Tungkol sa proyektong linis paligid. Kailan uumpisahan ang proyekto na linis paligid? Lunes, Linggo, Sabado. B. Linggo. Ano ang problema ng barangay? Ang dumaraming basura sa paligid, ang pagbaha sa maraming lugar, ang pagkawala ng kuryente sa opisina ng barangay. Ang sagot ay A. Ang dumaraming basura sa paligid. Ano ang layunin ng proyektong linis paligid? Linisin ang mga ilog, linisin ang pamayanan, linisin ang mga bakuran. Linisin ang pamayanan. Sino ang mangunguna sa proyektong ito? Ginoong Mario Reyes, Dr. Mario Reyes, Kapitan Mario Reyes. Kapitan Mario Reyes. Ano ang angkop na ulo ng balita para sa balitang ito? Linis paligid o umpisahan. Kapitan ng barangay, nangunguna sa paglilinis. Mga may sakit, gagamutin. Linis paligid o umpisahan. Pumili ng 5 salita na natutunan mo sa araw na ito. Bumuo ka ng payak na pangungusap gamit ang bawat salita. Isulat mo ang pangungusap sa paraang dikit-dikit. Ang mga balitang ating naririnig o nababasa ay nagsisilbing gabay sa ating mga desisyon at gawain sa araw-araw. Talakayin kung paano nakakaapekto ang mensahe ng balita sa mga bagay na iyong gagawin. Halimbawa, dahil sa narinig nating balita na may paparating na bagyo, ay napaghandaan natin ito. Basahin ang sumusunod na balita at bilugan ng titik ng tamang sagot. Inumpisahan kahapon ng Barangay Health Center kanilang proyektong Iwas Sakit. Ito ay pinangungunahan ni Dr. Shana Ibrahim, ang doktor ng Barangay Rojas. Nais nating mapanatiling malusog ang mga bata sa ating pamayanan, ayon kay Dr. Ibrahim. Nagbigay ang health center ng mga bitamina at gamot para sa karaniwang sakit ng bata. Nagkaroon din ng maiksing talakayan tungkol sa tamang pangangalaga ng kalusugan ng mga bata.
Tungkol saan ang balita? Proyektong pangkalusugan, proyektong pangkabuhayan, proyektong pang-edukasyon. A. Proyektong pangkalusugan. Kailan inumpisahan ang proyekto? Kagabi, kanina, kahapon. Kahapon. Saan ito ginanap? Sa Barangay Simon, sa Barangay Roses, sa Barangay Rojas. Sa Barangay Rojas. Ano ang layunin ng proyekto? Mapanatiling maayos ang pamayanan, mapanatiling malusog ang mga bata, mapanatiling ligtas ang bawat isa. Mapanatiling malusog ang mga bata. Sino-sino ang mga nakilahok sa proyekto? Mga magulang at mga anak, mga doktor at nurse, mga guro at mga mag-aaral. Mga magulang at mga anak. Tungkol saan ang talakayan? Tungkol sa tamang pangangalaga ng may sakit, tungkol sa tamang pangangalaga ng mga hayop, tungkol sa tamang pangangalaga ng kalusugan ng mga bata. Tungkol sa tamang pangangalaga ng kalusugan ng mga bata.